Good morning mga kaibigan. Nandito tayo sa gitna ng mango farm na ang daming bunga na matatamis at masasarap na mangga. So pakita ko sa inyo kung paano magtanim ng puno ng mangga galing sa buto ng prutas. Madaming paraan para magtanim ng puno ng mangga, pero ito na yung pinaka simple na paraan. So, pagkatapos mong kainin yung mangga, kukunin mo yung binhi o yung seed dun sa buto. So, wag mong itatapon yan. Itong buto na yan, parang husk yan eh. So, babalatan mo yan at kukunin mo sa loob niya yung seed o yung binhi. So, hugasan mo muna at tanggalin mo yung mga excess na mangga kasi madulas yan eh. Tapos, gunting yung ginagamit ko panggupit o pangbukas ng buto. Yung iba kasi kutsilyo o kaya yung cutter ang ginagamit. Sa sobrang dulas kasi niya baka masugat ka. So gunting ang ginagamit ko, pero nasa sayo na yan kung anong preference mo. So balatan mo yung excess na mangga kasi bukod sa madulas to, natatakpan niya yung husk o yung buto. So hindi mo nakikita yung seed o yung binhi, baka magupit mo siya sa pagbukas ng buto. So ayan, pagka okay na yung nahahawakan mo na hindi na madulas at nakikita mo na yung shape ng seed niya sa loob, pwede mo nang gupitin sa gilid para hindi masugatan yung seed o yung binhi. So dahan-dahan at maingat mong gupitin yung buto niya o yung husk niya. Kasi pag nasugatan mo yung seed o yung binhi, ay mamamatay na to, hindi mo na siya successfully matatanim, hindi na siya tutubo. So mabuti nang mag-ingat. Maliban na lang kung napakarami mong buto ng mangga na nagkamali ka sa isa, may extra ka pa. So pag nagtanim ka ng mangga galing sa buto, mataas ang tsansa mo na success rate, siguro 99%. Sobrang malaking malas na lang or pagkakamali pagka namatay pa yung itatanim mo. Kanya lang, hindi siya bubunga for 5 years. So yun lang yung disadvantage. Yan, madulas kasi siya. So kaya binabalatan ko yung excess na mga mangga. Kasi baka masugat ka eh. So yeah, malapit na tayo. Kailangan mo lang mabuka itong husk niya o yung buto niya para makuha mo sa loob yung kanyang binhi o yung seed. Yan, nabuka na natin. So okay na yan. Ipupuwersa na lang natin na tuloy-tuloy siyang mabuka para makuha natin yung seed niya sa loob. So dahan-dahan, ingatan mo na huwag masugatan yung seed. Kasi pag nasugatan mo yung seed, hindi na ito tutubo. Tapos yung seed nga pala niya, malambot lang to. So madali itong maputol. So pagka hindi ka maingat at napuwersahan mo ng lakas, pwedeng mabali ito. Syempre pag nabali, wala na, patay na yung seed. Yan na, so nabuksan na natin yung husk. Ito na yung seed. Yan, ito yung itsura niya. Ganyan siya, ganyan ang itsura ng seed ng mangga. So maselan yan, malambot yan eh. Ito yung itatanim mo sa lupa. So buksan natin yung isa pa. So ito yung seed niya eh. Nakikita ko yung forma niya eh. Tapos hindi naman siya gaanong madulas itong buto na to. So mas madaling gupitin ng diretso ito. Pero babalatan ko rin ng kaunti. So pag nagtanim ka ng puno ng mangga, hindi ito maarte. So ibang usapan syempre pag ipapabunga mo. Kasi pag ipapabunga mo, kailangan mo ng sprayan, ganon. Pero yung first 5 years niya habang lumalaki, hindi siya maselan. So basta may ugat na siya at tumataas na ang kanyang stem, lalaki na yan. Tapos tatangkad siya hanggang sa tangkad na gusto mo. So pwede mong i-prune. Lalapad siya hanggang sa lapad na gusto mo. Pag lumalagpas, pwede mong i-prune yung mga branches niya. So masarap at maganda mag-alaga ng puno ng mangga. Hindi siya maselan.
Ibang usapan kasi yung gusto mo maging commercial mango grower, i-sprayan mo na ng mga gamot at chemical yung puno para mamatay yung mga insekto at para lumaki at tumamis yung mga bunga mo ng mangga. Pagkatapos isa-isa mong babalutan ng dyaryo bawat mangga para hindi kainin ng mga ibon at insekto. So ayan, mukhang kita na yung seed niya. So ibubuka ko na lang itong husk o yung buto niya para makuha natin yung pangalawang seed. Pagkakuha natin sa kanya, itanim na natin sa paso. Sa paso muna, hindi muna sa lupa. So ulit, dahan-dahan at ingat, huwag masugatan yung seed at huwag siyang mabali kasi malambot itong seed na to eh. Pag nasobran ka ng puwersa at mali yung napuwersa mo sa kanya, pwede siyang maputol. So sayang lang, mamamatay na yung seed mo, hindi mo pa tinatanim. So yan yung itsura niya. So okay na, pwede na nating itanim itong dalawang seed na to. Kuha lang tayo ng paso, o kung wala kang paso, kahit yung pinagkainan mo ng Maggi instant noodle, kahit maliit lang, kasi palalabasin mo lang muna yung ugat niya tsaka yung stem niya, tapos ita-transfer mo din sa lupa mamaya. So lagyan lang natin ng lupa yung paso, yung katamtaman. Pagkatapos ipapatong natin yung seed niya sa ibabaw at pupunuin pa natin ng lupa sa ibabaw. Pagkagawa mo niyan, isi-sprinkle mo lang ng kaunting tubig. At yung sa akin, nilalagay ko sa ilalim ng silong. So, nasa shed o nasa garahe. Hindi niya kailangan maarawan pa. Tapos, humigit kumulang mga 3 weeks yan mga 20 days or 21 days bago tumubo yung ugat niya o yung tangay niya. So, ito, ipatong na natin yung seed. Pagpatong natin ng seed, tatakpan pa natin ng kaunting lupa sa ibabaw. Yan. Okay. Tapos dagdagan pa natin ng lupa para naka-cover yung ibabaw niya ng lupa. Yan. Within mga 45 days to 60 days, depende sa taas na tinubo ng iyong halaman, pwede mo na siyang ilipat sa lupa kung saan permanently lalaki na siya. Yan, so okay na yan, tubigan na natin siya. So yan, sprinkle lang ganon, o kaya kung meron kang sprayer, i-spray mo lang. Huwag mong lunurin ng tubig, huwag mong gawing sabaw, kasi minsan pagka sobrang dami yung tubig na nilagay mo, nagiging sabaw yung lupa. So pakonti-konti lang, ayos na yan. Tapos pinapasok ko siya kasi maulan dito. So pag nasobran ng ulan, nagiging sabaw yung paso ko. Kaya nilalagay ko siya sa silong, sa shed o sa garahe. Tapos hindi niya kailangan maarawan pa. Pagka lumabas na yung ugat at lumabas na yung stem niya, yon, pwede mo nang paarawan. So, update ko na lang sa mga next video yung progress ng pagtanim na to sa paso. Pero ganyan lang kadali magtanim ng puno ng mangga. So, hindi siya maarte, hindi siya maselan, madali siyang lumaki.